Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Sa usap-usapan na nga ngayon, yung kumakalat na naman sa social media. Ang tanong ng taong bayan, sino ang kino-convoy ng isang bus na di umano'y presidential security kasama ng mga AFP daw? At kumakalat ngayon sa social media na bakit maraming mga kapulisan kasundaluhan sa labas daw ng St. Luke's. Base sa mga komento at mga post ng iba't ibang Facebook page, confirmed na andun nga sa St. Luke's Medical Center. Dapat anytime soon, may mag-take oath na sana. Ay naman kay Iloy Bugris, di na natutulog ang mga taga-kabilang parlor. Makaretouch nga ng makeup, kalaki pang isang post o isang photo ang sabi, St. Luke's is currently under tight security by the police and PSG. A closed-door meeting is happening inside now with BBM's medical doctors. Gaano kaya ito katotoo? Mukhang alam na natin, ang suspetsya na ang mga netizens sino ba talaga yung naandoon. At base nga sa video na ibinahagi ng isang content creator na si Mr. Will Talker, nakuhanan niya ng video mismo, actual, na ang bus ay PSG, Presidential Security, na kinokonvoyan. Panoorin natin ang video. Sa gilid. Nailogos sa pangkos. Sa Natanaw sa gilid. kita lang lagi nagabot diri. Ang sa ay lagi Sa na siyang logo. Logo ng security. Presidential security. Ayun. Presidential security. So mga Kaya sila PSG. pupunta. Presidential security. Presidential security. Presidential Security. So presidential security sino ang hinahatid nila? PFP. Mhm. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun, Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Sino nga? Nakapagtataka ano at hindi pa rin lumalabas ang Mr. President. Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss lang kami, sir. Kasi, balak namin maging HPG soon. Oo nga no? Ayun o, naiya. Ha? Naiya exit. Mag-i-exit na tayo. Exit na yan eh. So, masaon na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya yun? Sino nga kaya? Yung bus nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Buti na lamang nagvi-video Nakakonvoy pa sa likod eh. So, ibig si sabihin, Mr. Real Talker. kita nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Sino nga kaya? Who's this? Abangan. Tapos presidential, di ba? Presidential. So saan? Saan papunta ang mga convoy na ito? So yun mga kasweet, sa sobrang tagal na hindi nagpapakita si Mr. President, maraming katanungan na pumapasok sa isipan ng taong bayan. Bakit kasi ayaw ihayag ang tunay na kalagayan ng Pangulo? Hanggang kailan pwedeng itago ang katotohanan? Kung ayos naman ang kanyang kalagayan, bakit hindi magbigay ng tamang pronouncement ang palasyo?
para matapos na yung haka-haka, chismis ng taong bayan na siya ay may malubhang sakit. Kasi hindi naman ito, kasi ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan. Sa kanyang pananahimik, nakasalalay ang kalagayan ng Pilipinas. At nasaan na nga ba talaga si Mr. President? Panoorin natin ang video na ito. Siya na ka pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM. Oy, si BBM mo nag-greet sa akin. Hello, sir. Mapang-asar talaga si po, sir. Guanzon. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang State of Health Totoo. dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Yun Yeah. pala eh. Sabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically Automatically. ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan niya. Executive Kaya po natin Secretary. tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson, na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, Oo, diba? na humahawak siya ng... Dapat mag-live siya, si BBM. Sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them Yung katotohanan to follow lang. the Constitution. Nung We naayon want sa the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President Totoo. ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Constitution. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, alert, and Alive. aware. Alive. Grabe si Guanzon kung mga asar, ano? Pero totoo naman mga kasweet, dapat updated tayo, ang taong bayan, sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Noon nga nung nagka-COVID, si BBM, nag-update naman siya. Proof of life. May hawak siyang dyaryo, katunayan na siya ay buhay. Ang tanong ng mga netizens, bakit ngayon hindi niya yun magawa? Bakit wala siyang latest photo na may hawak na updated na dyaryo? Pwede naman siyang makapag-live. Facebook Live. Yung makikita, yung siya, yung tunay na siya. Kasi ang lumalabas ngayon sa mga pahayagan, nag-report ng tunay na kalagayan at kalusugan ni Mr. President, pero mga old video clips ang kanilang ipinapakita. Kaya't ang malaking katanungan na ng mga kasweet, sino yung escorted ng pagkarami-raming PSG at HPG papuntang Manila International Airport? Kayo ba mga kasweet? Sino ang ini-escortan ng PSG at HPG sa inyong palagay mga kasweet?
Ano ang inyong opinion? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.